Nagsagawa ng tinatawag na protest caravan ng grupong Piston. Bahagi yan ng mga serye ng mga protesta laban sa pagtaas ng toll, pagtaas ng pamasahe sa tren at pagtaas sa mga presyo ng produktong petrolyo. At babala nila kung hindi raw aaksyonan ng gobyerno ang kanilang hinaing, mas malawak na welga sa transportasyon ang kanilang ikakasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tigil pasada muna ngayong araw si Romy Villados. 1,000 pesos daw ang mawawala sa kanyang kita. Pero di bali na raw, maging bahagi na ng protest caravan ng grupong Piston. Talagang ganun ma'am, leader ka, dapat sakripisyo mo kasi kasama ka sa pinaglalaban namin. Mula Quezon City Circle, nagtungo sa Moraita ang grupo. Naglakad hanggang sa Menjola para ipahayag ang kanilang pagkadismaya kay Pangulong Aquino dahil sa halos sabay-sabay na pagtaas ng singil sa toll, pasahe sa MRT at LRT at mataas na presyo ng petrolyo. Ang tutugunan niya, yung mga karaingan na mamamayan na maibaba ang presyo ng langis, i-take over ng gobyerno ang mga expressway at i-subsidize ng gobyerno ang maintenance nito at huwag ituloy yung MRT at LRT fare hike. Ang isang anak ni Fermin Espino, natigil pansamantala sa pag-aaral ngayong taon dahil sa mahinang kita kahit na doble kayod na siya sa pamamasada. Aming dating 8 oras, sinabot kami ng 12 oras ngayon para lang makarecover kami kasi kung iuwi lang namin yung aming 300 pesos, hindi kakasya sa pampamilya. Kung ang iba mga transport groups nagkaroon na ng fare hike petition, ang Piston magkakaroon daw muna ng aktibong konsultasyon sa mga mananakay. Pero habang ginagawa nila ito, patuloy daw ang kanilang gagawing mga kilos protesta, hindi lamang sa Metro Manila kung hindi sa buong kapuluan. Ayon pa sa Piston, kung magpapatuloy ang kawalang aksyon ng pamahalaan, posible raw na ang simpleng kilos protesta mauwi sa malawakang transport strike. Ang gusto po natin pagdating sa presyo ng petrolyo ay maibasura ang oil deregulation law at ibalik ang oil regulatory powers ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtatayo ng regulating agencies. Umaasa ang DOTC na hindi naaabot pa sa puntong mapeperwisyo na naman ang mga pasahero. Bukas daw sila sa pakikipag-usap sa mga transport group para hanapan ng solusyon ng kanilang mga hinaing. Sana sa public consultations, pwede namin tignan ang pangangailangan nila at makita nila ang mga basis ng aming mga pagbibigay ng increase, mga expressway. Sa bahagi naman ng DOE, humina raw ang kanilang kapangyarihan kung presyo ng petrolyo ang pag-uusapan. Pero patuloy daw nilang susubaybayan ang galaw ng mga oil companies. Because it's a deregulated regime, I cannot control the price. No? But notwithstanding that, as I mentioned, we at the department are here to monitor constantly the price. And if we feel that maybe they should move only so much, then we will tell them. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Umaaray na mga empleyado sa kabi-kabilang pasakit sa bulsa gaya ng pagmahal ng bilihin, ng toll at pamasahe sa tren. Kaya ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP maghahain ng petisyon para sa aumento sa sahod. Nakatutok si Julio Segovia. Mahigit 10,000 piso kada buwan lang daw ang take-home pay ni Abunjo Labajo sa pagmamaneho ng delivery truck. Kaya naman ngayong sunod-sunod ang pagtataasan ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Todo overtime siya para may dagdag na kita. Halos kapos nga din talaga sir eh. Kaya hanggat maaari, talagang maragdagan na yung sahod ng mga delivery. Magpepetisyon para sa dagdag sahod ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa susunod na linggo. Mula 55 hanggang 75 peso across the board wage increase ang hiling nila para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Sa gitna yan ng pag-arangkada sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Isama pa raw ang toll hike sa mga expressway at ang nakaambang dagdag singil sa pasay sa tren. Yung kita ng mga companies, patuloy lang na napupunta sa mga namumuhunan. Kailangan din this time, i-improve natin yung standard of living ng mga manggagawa. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, hindi pa raw pwedeng pagbigyan ng petisyon para sa dagdag sahod ng anumang labor group dahil wala pa raw isang taon mula nang ipagkaloob ang 22 peso across the board wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Noong Hulyo lang ibinigay ang 22 kada araw na aumento at dahil sa ilalim ng batas, may tinatawag na 1-year prohibition matapos ipagkaloob ang dagdag sahod. Papayagan lang ng board ng wage hike petition kung may di pangkaraniwang pangyayari, gulo o kalamidad. It's important to explain that the boards, however, can entertain petitions within 1 year if there is what is known
supervening condition. Pinag-aaralan na rin ng komisyon kung may di pangkaraniwan at tuloy-tuloy na pagtaas sa inflation o yung bilis ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Lagunsad na sa tingin nila, stable naman daw ang inflation. Para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, di pa napapanahon ng aumento sa sahod. Nagbibigay naman daw sila ng mga non-wage benefit gaya ng mga rice subsidy, medical insurance at shuttle service sa mga empleyado. The petition is baseless. We want to be generous out of compassion, not out of compulsion. Huwag naman kami ikulong pagka hindi namin kaya. Sa datos ng ECOP, 3 milyon lang sa kabuang 36 million workforce ng bansang minimum wage earners. Ang mas nakararami ay yung mga unemployed o walang trabaho. Meron ding mga self-employed gaya ng mga tindera at jeepney driver na mas apektado raw ng tumataas na presyo ng mga produkto at serbisyo at hindi makikinabang sa hininging wage hike. What we suggest is that let's focus our efforts on job generation. And job generation is always investment equals employment. Bukod sa mga pribadong empleyado, nananawagan din ng dagdag na sahod ang mga kawani ng gobyerno. 6,000 pisong aumento ang hiling nila. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso! Narito na ang mga handog kong chika for tonight. Mark Heras nakiusap na wag nang idamay ang kanyang girlfriend na si Ina Asisio sa mga issue laban sa kanya. At Raymart Santiago, may on-screen project na, rumaraket pa off-screen. Abangan ang mga yan at iba pang chika maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Meron pong mga youth scooper pa rin na nagpapadala ng mga video at mga litrato ng matinding pagbaha sa lalawigan ng Northern Samar. Nakatutok si Jos Villanueva. Dahil sa pagragasa ng flash flood, mistulang na trap sa kanilang mga bahay ang ilang taga Las Navas, Northern Samar. Kuha ang video ni youth scooper Roxani Tinidero nitong Sabado matapos ang biglang buhos ng ulan. Halos 1.5 araw daw nagtagal ang baha, kaya nanatili na lang daw sila sa ikalawang palapag ng bahay. Nalubog din sa mataas na baha ang ilang bahagi ng katabing bayan ng Katubig. Sa mga litrato ni youth scooper Kenji Tan, kita ang abot dibdib na tubig. Lampas tao pa raw ito sa ibang lugar. Marami daw ang lumikas pero nakauwi rin kinabukasan. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga puso, basta may balita sa lugar ninyo, i-youth scoop ninyo. Pango-hold up sa isang bangko isinagawa sa loob lamang ng 2 minuto. Ang mismong pagragasa ng putik sa Brazil, nakunan mahigit 200 patay. Ulan at baha hindi naging hadlang sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan sa Albay. Pangulong Aquino dumipensa sa pagbili niya ng mamahaling sports car na Porsche. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras live na kuha ng daloy ng trapiko mula sa GMA Traffic System. Kanto ng Kamuning at EDSA, yung mga pulang ilaw patungong direksyon ng Cubao, yung mga puting ilaw patungong direksyon ng North Avenue at Caloocan.